Ayan, ngayon ay tamang-tama. Bukas ay birthday ni Pastor Frank, pero mamaya celebration, 90 na siya. Si Ate Norma ay birthday ngayon. Si Kuya Joshua ay birthday din ngayon. So marami yung may birthday ng si Ate Janet ngayon din. Sino ba may birthday ngayon? Ayan, tamang-tama. No, so tingnan po natin. No, mamaya po ay birthday celebration ni Pastor Frank. 90. So, nandito po tayo lahat. Pati yung mga sa lahat ng mga kasama natin nung unang panahon. Nung panahon ng martial law. Anyway, tayo po ngayon ay nasa second part ng series. Ngayon po tayo po ay nasa 8 Sunday series ng, ang tawag po sa technical term ay soteriology, no? So, ito po lahat ng lessons sa 8 linggo ay tungkol sa salvation. Pero kung maalala nyo, yung book 1, sobrang pahapyaw lang siya. Sobrang babaw, sobrang daling intindihin. Pero itong book 2 ay bumalik sa salvation pero mas malalim na. Mas malalim na yung mga pinag-uusapan, mas malalim na yung mga topics, pati yung verses, at mas malalim na yung pagkakaintindi. So ito po ay nasa second Sunday tayo, Book 2, Lesson 2. At ngayon pong umaga ay atin pong pag-uusapan ang the Word or ang salita na hango kanina sa binasa ni Ate Tess galing sa Juan, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 14. So ang objective po ng ating ngayong umaga ay to know who Christ is and have, pengen akong clicker. Ay, laser pointer. To know who Christ is and to have a right relationship with Him para malaman sino ba talaga si Kristo. At nang sa ganon ay mas maintindihan natin yung ating ugnayan sa Kanya. No? So, bilang panimula po, when you have a letter in the mail, sino pa dito ang nakahawak ng sulat? Sulat. Yan, nandiyan pa si Pastor Mar. Talaga nga naman. Ayan. So, naalala ko palagi, nung kami yung high school, hindi pa uso yung text. No, mahirap pa magka-girlfriend. Kasi nung titignan mo lang, tumitingin ka lang. Di ba, Kuya Joshua? Hindi mo na inabutan yan. Titignan mo lang pag may crush ka. Tapos pupunta ka sa, sino rito mga taga-Felipe? Graduate ng Felipe Calderon. Ayan, may mga taga-Felipe, no? Merong tindahan doon sa Biwas, katabi ng Felipe Calderon. Anong pangalan ng Kuya Al? Ayan, doon merong tindang stationery. Ayan, si attorney talaga nga naman. Tapos yung stationery, pipiliin mo pa yung amoy. Diba, Pastor? Pipiliin mo yung amoy. Tapos doon mo isusulat lahat ng iyong nararamdaman. Tapos saka mo ibibigay doon sa iyong sinisinta-sinta. Tapos itatago yun. Ha? May tupi at may envelope. Tapos pag binasted ka, ibabalik yun doon sa nanligaw. Ganon. Ngayon, wala nang ganon. Makikikabit ka lang sa wifi ng may wifi, mag-PPM, may girlfriend ka na. Walang gastos, no? Pero nung time na yon, usong-uso pa yon. Kasi po nung time na yon, meron pang kartero ang tawag. Naalala niyo yon, yung kartero, yung the mailman. The mailman, yung postmaster general. Ngayon sinunog na yung post office sa Loton. No, dati lahat doon dumadaan. Naalala ko pa, pumasok. Pag mayroong malaking mail, may malaking parcel, doon mo kukunin. Kasi noon wala pa yung mga delivery. Kaya ito dati, sikat na sikat to dati. No, yung kartero, yung mailman. Noong time na yon, kapag meron kang mail, tuwan-tuwa ka na. At pag nakikita nyo si postman, ang saya-saya kasi ibig sabihin, may bagong message. Kaya noong time na yon, pag ikaw nasa abroad, tama ba, Pastor Rod? Pag susulat ka kay Ate Dali, susulat ka ngayon. Ilang araw bago dumating yung sulat? Ha?
3 months, no? Nakasulat doon, nagluluto ako ngayon ng sinigang. Bago mo maipadala kay Ate Dali yon, naidumi mo na yung sinigang. No, ang haba-haba, ang tagal-tagal dati. No, ano niya maski Tony? Wala, no? Nung time na yun, ang haba-haba ng lahat ng bagay. Kaya napaka-importante. Pero yung mga sulat na yan, aminin ng mga OFWs, yan ang bumubuhay sa inyo. Diba? Tapos paulit-ulit pa yung binabasa. No, talaga nga naman, nabasa na, babasahin parang salita ng Diyos. No, talagang paulit-ulit, no? Pero, kaya importante noon yung postman. Pero dito sa book natin kanina, sa John 1, ang nag-deliver ng mensahe ng Diyos ay hindi isang anghel, kundi yun kanya mismong anak. So napaka-importante, no, na ang Panginoong Jesus mismo ang nag-deliver ng mensahe. Ngayon, sino ba si Jesus? Atin pong kikilalanin base sa ating text ngayong umaga. Una, God's Son is introduced as the Word or ang salita. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung daw umpisa, nandun na yung salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ngayon, sino ba itong salita na tinutukoy? No? This is one of His many names. Pakibalik po. Ayan. His other names include Jesus Christ, Son of Man, Savior, Lord, Good Shepherd, and many more. So as the Word, what 3 truths? Bakit bumabalik siya? Pag nagle-laser pointer ako. As the Word, merong 3 katotohanan tayo makikita. So, umpisa pa lang, yung pag sinabi pong salita, si Jesus na yan. No? So, sabi po nung isang grupo na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi raw pwedeng si Jesus yung salita. Kasi ang salita daw ay concept lang. Pero makikita po, napakalinaw na the Word, pakibalik, ano nangyari? That the Word was with God and the Word was God. So napaka-importante po yon na matutunan natin. Merong 3 katotohanan kasama pag ginamit po ang pangalan na word or verbo. No, sa mas malalim na salita yung verbo. No, pag ginamit yon, merong 3 katotohanan tayo makikita. Una, in the beginning, the Word was already there. Magmula pa ng umpisa-umpisa, bago pa likhain ang universe, nando na ang Word or si Jesus. The Word's existence did not start from the beginning. Hindi siya nag-umpisa in the beginning. Ibig sabihin, before the beginning, nando na si Jesus. In the beginning, the Word already existed. Pangalawang katotohanan, the Word was with God in the beginning. Kasama na niya ang Diyos Ama. No, kaya nga po doon sa Genesis, ang sabi, lalangin natin ang sanlibutan. Lalangin natin. Plural. Plural po. Kasi magkakausap sila. Scholars say that the Greek preposition pros or with means that the Word was in face-to-face fellowship with God. Ibig sabihin, magkakausap na sila. Paano ba ito lilikhain? So in other words, in the beginning, the 2 persons, God the Father and His Son, the Word, had a face-to-face relationship in which they interacted with each other. Parang nagdo-drawing. Okay na ba to? Maganda na ba to? Okay na ba yung mundo? No? Pangatlo, the Word was with God, or in other words, the Word shared in the nature of deity. Kung mapansin nyo po, yung series natin, nung book 1, wala tayong binanggit na salitang deity. Diba? Alala nyo, sobrang babaw noon, diba? Ano bang lesson 1 ng book 1? Ang babaeng pinatawad, makipot ang daan. Anong pa lesson 3? Ang kriminal sa krus. Yung pa lesson 4, halibugang anak. Puro gano'n, no? Puro kwento. Pero itong book 2, mas malalim na tayo.
The Word shared in the nature of deity. Ibig sabihin po, yung nature, si Jesus ba at ang Ama, pareho ng nature. So God the Father possessed the nature of deity. His Son, the Word, also possessed the same nature of deity. Ibig sabihin, yung nature, yung element ng pagka-Diyos ng Ama, ayun din yung elemento ng pagka-Diyos ng Anak. So pareho lang, no? Hindi po siya inferior. Hindi inferior yung anak sa Ama. Okay? Number 2, all things were created through the Word. Sabi po sa John 1:3, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Lahat daw ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. At kung wala si Jesus, walang malilikha. Ano pong ibig sabihin? Anong implication nun? According to this verse, how important was the Word in relation to created things? No? All things were created through the Word, and without the Word, nothing could ever have come into existence. Ibig sabihin, kung wala ang Panginoong Sus, walang langit, walang stars, walang galaxies, walang sun, walang earth, walang ibang planeta. Pag tumingin tayo sa paligid natin, kung wala ang Panginoong Sus, walang trees, walang flowers, walang birds, walang fish, walang creatures of sea, and living things that live inside the earth, none of this could have come into existence without the Word. Kaya pag iniisip nyo, pag ba ngayon, tinitingnan ng iba, posible kaya na may ibang buhay sa ibang planeta? Hindi natin alam. Bakit? Kasi kakayahan ni Jesus yun eh. Na dahil sa Kanya, kahit ano, pwedeng mangyari. Anong report po ng mga, ng mga astronomers? Na yung universe is continuously expanding. Ibig sabihin, laging mayroong pinapanganak na stars, laging may solar systems, laging may planets. No? Ibig sabihin, lahat po yon ay nalikha dahil sa Word. Dahil kanino? Dahil kay Jesus. Number 3, in the Word was life. Sabi po sa verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Gano'n po ka-importante yon? In the Word was life. Ibig sabihin, na kay Jesus, yung buhay. This means that not only that the Word was alive, more than that, the Word possessed the power of life, and it was this life that He imparted to the living creatures which He created. All living things, including human beings, owe their life to the Word. Kaya tayo buhay dahil inalaw ni Jesus. Ibig sabihin, walang mabubuhay kahit yung pinakamaliit na bakterya. Sabi nila, yun daw pinakamaliit na bakterya, yun yung simplest life, di ba? Pero uulitin ko hanggang ngayon nga yung theory ng evolution na nanatiling theory. At walang direct correlation na ang bakterya, imagine nyo si Pastor Rod, manggagaling sa bakterya. Papayag ba kayo? Wala. Kasi ang meron lang sa evolution, ang isang bagay nag-a-adapt. Ibig sabihin, nag-e-evolve. Kagaya na example ko dati, di ba? Yung mga turtles, pag napunta sa dagat, anong nangyayari? O baliktad ba ako? Ano bang nasa dagat? Turtles? No? Anong nasa lupa? Anong nasa lupa? Turtles or tortoise? Anong nasa lupa? Tortoise. Ang nasa dagat, turtles. Pero sila related. Yun ang evidence ng evolution. Ibig sabihin, nagkakaroon ng adaptability. Pero yung turtle, magiging dinosaur, wala pang ganon. Wala pang ganong evidence. Wala pang ganong scientific evidence. Kaya nga po, hanggang ngayon, theory pa yun. Kaya nga, pati nga si Charles Darwin, naniniwala sa Diyos. No? Ibig sabihin po, lahat yan, babalik tayo rito, lahat yan nalikha dahil may permission si Jesus. Dahil merong design. Dahil merong architect. Merong nag-architect. Di ba? Sabi nga, lumayo lang ng konti ang araw, ang mundo sa araw,
mag-freeze na tayo lahat. Tapos lumapit lang ng konti, masusunog tayo lahat. Tapos lahat yan mayroong design. Kahapon tinitingnan ko yung picture nung yung screensaver ng Aurora Borealis. Alam niyo Aurora Borealis? 'Di ba yung Northern Lights? Sabi ko, kailan kaya ako makakapunta ng Iceland? Kailan kaya tayo makakapunta ng Iceland? Para makita yung Aurora Borealis in flesh, in tunay. Di ba? Ang ganda. Lahat yun, Honey Lord, lahat yun may position. Lahat yun merong design. Okay, so ganun po yun ka-importante na lahat ay inaalaw ni Jesus to come into existence. Ibig sabihin, kahit ikaw, kahit ako, ay hinayaan ni Lord na mag-exist. Ibig sabihin, walang accident. Tingnan yung katabi niyo, mukha bang na-aksidente? Mukha bang biktima na aksidente? Sabihin mo sa kanya, hindi ka aksidente. Baka iba sinabi nyo sabi nyo, aksidente ka. Hindi po, walang aksidente. Lahat, anong sabi po dito? Ay, bakit talaga bumabalik yun? Ayan. So, si Jesus po, una, siya ay alive, and Jesus or the Word possessed the power of life. Okay, so ganun po yun ka-importante. Okay? The Word that gave you life. So God created everything through Him. And nothing was created except through Him. Wala pong mabubuhay kung hindi inalaw ni Jesus. Kaya nga kita nyo, kapag di ba merong dati daw sumikat yung Manila Zoo kasi merong pinanganak na breed na cross ng zebra tsaka donkey. Dati. Hindi ko alam, 1950s pa yata yun. Sino nang mabubuhay nun? Dati, di ba? Meron dati breed, yung legs niya zebra, pero yung katawan niya donkey. Ang problema, kapag ganon cross species, sterile siya. Ibig sabihin, baog siya, hindi siya ma-reproduce. Meron pa rin pong ganon, meron nang nakapag-cross ng tiger tsaka ng lion. Pero kagaya ng dati, kapag nag-i-interspecies ka, nagiging sterile siya. Ibig sabihin, wala siyang karapatang magparami. Bakit po? Kasi hindi yun yung natural design. Hindi yun yung natural design. Okay? Ngayon, lahat po ng bagay ay nagkakaroon ng buhay dahil pinapayagan ni Jesus. Okay? So, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Okay? So, isipin po nating mabuti, you exist in this world because the Word or Jesus gave you existence. You have life and you enjoy the blessings of life because the Word or Jesus gave you that life. Lahat po ng meron tayo ay pinapayagan ni Lord na meron tayo. Ibig sabihin, pag hindi na niya pinayagan, mawawalan sa atin ang lahat. Isang iglap lang Nung isang beses, sabi ko nga kay Ate Sally, nagulat ako kasi yung bumili ng drugstore sa Omboy, nakita ko yung pangalan. Nakaburol. Parang 5 years ago, nung binenta ko yung drugstore, sobrang okay, sobrang sipag ng tao na yun. Kasi po, fundamental BAP. Kaya nga ang pangalan ng drugstore, ginawa niya 12 disciples. Kasi 12 yung anak niya. Tapos nagke-cater pa sa EPSA. Tapos bumibili pa ng scrap. Talagang siya ang tunay na ani batong bakal. Tapos nangyari ate? Inatake sa puso, no? Ganon kabilis. Ganon kabilis. Bata pa yung mga anak. So, napaka-fragile po ng buhay. Na kaya lang tayo buhay dahil inaalaw ni Jesus. Kaya meron pa tayong opportunity. Kaya nga po dapat kada oras, wag natin sasayangin Yung kada oras na magkasama, kada oras na nandito. Kasi you will never know. You will never know. Last month, nag-SBY Alab kami sa Bulacan. Tong week na to, namatay yung pastor ko saan kami nag-SBY.
Parang linggo-linggo may namamatay na pastor. Nauubos ang mga pastor. Pastor, huwag ka mag-alala. Matagal pa buhay mo. Malayo ka pa. Pero totoo lang, hindi po talaga, weekly may namamatay na pastor. Kahapon namatay si Ate Nanette. Yung asawa ni Ate Nanette, taga San Pablo, naunang namatay yun, kabatch yun ni Pastor Frank. Si Pastor Frank na yung tingin ko pinakamatandang pastor ng SB ngayon na buhay. Anyway, ka-birthday ni Pastor Frank yung pinakamatandang Pilipinong buhay. Yung 109 years old na taga Albay. Ngayon, ayan po. Ngayon din po yung birthday nun, 109 years old. Okay? So ibig sabihin lang po, lahat ng yan ay pinapahintulot ni Lord, kaya nandito pa rin tayo. Kaya wag sayangin ang bawat pagkakataon na magkasama kasi bukas hindi mo alam kung magkasama pa kayo o hindi na. Diba? Ngayon, ano pong nangyayari? So, ganun ka-importante ang role ni Jesus sa creation. Ganon ka-importante ang role ni Jesus sa pagbibigay ng buhay sa ating lahat. Pero it goes beyond that. Kasi ano nangyari? The Word became human. Ang salita ay naging tao. Sabi po kanina, binasa natin, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So the Word became flesh. No, the Word became flesh. Ang salita ay naging tao. Okay. Ngayon, ano pong nangyayari? The Word possessed the nature of God, yet in spite of the very high position of the Word, as to God, naging tao pa rin siya. So ano pong, paano natin to idadissect? Una, the Word became flesh. This means that He took on the nature of a human being. He was born as a human being in the world. Kung matatandaan nyo po, merong kanta dati, sino ba si Jesus sa Biblia? So sabi nila, first time ba ni Jesus sa earth nung pinanganak siya? Sino sabing first time? Hindi eh. Kasi nung nililikha nga yung earth, nandun na nga siya. At sabi ng mga Bible scholars, yung isa sa bisita ni Abraham, si Jesus. Yung isa doon sa itinapon doon sa oven, di ba? 3 lang yung magkaibigan. Yung pang-apat, si Jesus. So kahit sa Old Testament, ang dami ng times na nandiyan si Jesus. Pero ano pa rin ang ginawa niya? The Word became flesh. Okay, so siya ay pinanganak sa tao, naging baby. Ano pa nangyari? He was born of Mary through the miracle of virgin birth. Ano po yung virgin birth? No? Tandaan nyo mga youth, minsan lang yan. Huwag kayong pupunta sa nanay nyo na sabihin nyo, nanay, buntis ako. Sabihin, sinong tatay? Hindi ko alam, baka Holy Spirit. Walang ganon. Minsan lang yon. This means that Mary became pregnant without having any sexual relations with the husband, rather that the baby was formed in her womb through the power of God's Holy Spirit alone. Sabi nga ni Mama dati, si Mary, para lang siyang bote ng Enerbon-C. Tapos yung Enerbon-C yung capsule. So nilagay lang siya doon para mailabas sa mundo. So yun po yung nangyari. Ngayon, kaya niyo pa bang magbasa? Kita niyo? Pwede bang natin ng sabay, ito po ay sabayang pagbigkas. Okay, 1, 2, 3. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored. The Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David.
and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God." Sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin pa ako. Pero siya yung ginamit ng Panginoon. Ganun po yun ka-importante. Ngayon si Jesus, nandyan na siya. Pumunta pa sa atin. When the baby was born, he was given 2 names. Tingnan po natin. "And she will bring forth a son, and you shall call his name," una, Jesus. "For he will save his people from their sins." So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated, God with us. Ano po yung dalawang pangalan? Jesus saka Emmanuel. Okay, tandaan po natin yan. His name, Jesus, announced the purpose of his coming to the world, which is to save his people from their sins. Ibig sabihin po ng Jesus, siya yung magliligtas sa mga tao sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin naman ng Emmanuel ay, he was not an ordinary human being. He was actually the Son of God who took upon himself a human nature in order to bring God's message of love to people. No? Yan po yung sinasabi sa atin lagi ng paborito nating verse. John 3:16, no? God so loved the world that he gave his only begotten Son. So hindi basta tao si Jesus, kundi siya yung nag-iisang anak ng Diyos. Ngayon tingnan natin, ano naman ang nagiging attitude ng mga tao. So nakita na natin sino si Jesus. Gaano siya makapangyarihan. So siya po yung source of life, siya rin yung nagbibigay ng. Ngayon, siya ay naparito sa atin, nagkatawang tao. Ano ang naging attitude ng mga tao towards the Son of God? So the Son of God became a human being in order to tell the people of God's love. But what was the people's attitude toward Him? Tingnan po natin. Basahin nga uli natin ang sabay-sabay. He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. So ano po raw naging bunga? Una, His own creation, the people who owed their life. Kanina natutunan natin, no? Buhay tayo dahil the people who owed their life and existence to Him did not recognize Him. Ano pa? Sa verse 11, sabi po, He came into His own chosen people, the nation that He chose from all the nations of the world to be His chosen people, the Jews, did not receive Him. Actually, hanggang ngayon, may mga tao pa rin, mga Hudyo, nire-reject pa rin si Jesus. Hanggang ngayon, inaantay pa rin namin yung tagapagligtas. Hanggang ngayon. Samantalang magpunta ka ng Israel, isa pa rin sa pangarap natin, makapag-Israel. Makapunta doon kung saan si Jesus ay ipinanganak. Makapunta doon kung saan si Jesus pinako. Makaligo doon sa Sea of Galilee. Pag-pray natin yan. So, yung mga tao, kung saan si Jesus pinanganak, they rejected Jesus. Pero, not everyone rejected Jesus. Basahin po natin ang John 1:12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Pero yung daw mga tao na inaccept, na tumanggap, na nirecognize si Jesus, binigyan nila sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. According to this verse, what was the attitude of some people to Jesus? They accepted. Hindi naman lahat nag-reject. According to this verse, what great blessings was given to the people who believe and receive Jesus? He gave them the right to become children of God. Kaya nga po,
Kay Lord walang orphan, walang ulila. Pwede tayong makatagpo ng Ama kay Jesus. Pwede tayong makatagpo ng pamilya kay Jesus. Kasi pag tayo nanampalataya kay Jesus, we will be included in the family of God. Those who believe and receive Jesus were given the blessing of being called the children of God, and they were adopted into the family of God. Ngayon, what happened naman sa mga tao na nag-reject kay Jesus? In contrast, those who rejected Jesus were told that their father was the devil. In other words, they were children of the devil. Alam niyo po ang nakakalungkot dito? Ikaw ang pipili eh. Ikaw ang pipili. Kanino ka bang anak? Anak ka ba ni Jesus or anak ka ng Diablo? Ngayon, pag reject mo si Jesus, doon ka sa kabila, ito po yung mangyayari. Ang Diablo ang magiging tatay mo. Sabi po sa John 8:44, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So, dalawa lang po yun. Hindi po pwedeng neutral. No, pag hindi mo pinili si Jesus, pipiliin mo si Satanas. Kaya po, dalawa lang ang klase ng tao. Yung isa, tumanggap kay Jesus, at yung isa, nag-reject kay Jesus. Kaya po importante, alam niyo tong lesson na to, alam na natin to. Ang ginagawa lang natin as we progress, ginagawa lang natin mas malalim. No, pero ang pinaka-importante po, saan ka ba? Saan ka ba? Ikaw ba yung tumanggap kay Jesus o ikaw ba yung nag-reject sa Kanya? Pwede po bang tayo ay tumungo? Tayo po ay manalangin. If you wish to belong to the group that accepted Jesus, pwede po kayong sumunod sa panalangin ito. Sige po, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus sa inyong puso, ay sumunod po kayo sa panalangin ngayong umaga. Panginoong Sus, salamat po dahil nilikha mo ako at binigyan mo ako ng buhay. Sorry po Lord dahil maraming nagre-reject sa inyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, Panginoong Sus, naniniwala ako sa inyo at tinatanggap ko kayo sa aking puso. Tulungan niyo ako na mas makilala ko kayo at mahalin kayo at maglingkod sa inyo magmula ngayon. Amen. Sabi po doon sa prayer na yan, if we receive Jesus, hindi niya tayo tatanggihan. Lahat ng lumalapit sa Panginoong Sus ay maliligtas. Napaka-importante po yun. Yun po ang goal, no? Bakit kailangan natin bumalik dito? Kasi minsan may mga nalalampasan eh. Yung akala mo okay na, yung pala hindi pa. Akala mo no, sigurado na sila na may relationship kay Jesus, yung pala wala pa. Kaya napaka-importante, bawat isa sa atin mayroong relationship sa Panginoon. Ngayon, mamaya, tapos na po tayo sa message. Mamaya po, meron po tayong kawan. Yung pong kawan, yan pong pangalan natin small groups. Ito po yung gagawin nyo sa kawan. Una, last week, nag-share kayo ng verse, di ba? At ina-expect natin, yung share yung talata last week, ay ginawa nyo sa talata, isinabuhay. Kaya ang tawag po sa talatang yon ay, natawag? Talatang isinabuhay. Tapos this week, may assignment tayo. Gumawa tayo ng journal galing sa Marcos 1-7. Ang gagawin nyo po mamaya, pipili lang kayo ng isang verse galing sa Marcos chapter 1 hanggang 7. Isang verse lang sa sangkatutak na chapter na yon. Ang tawag po doon ay talatang isa sa buhay. Ganito po yung format. Pati sa lahat ng satellite, ganito po ang gagawin. Lahat may kawan, lahat merong talatang isinabuhay, lahat merong talatang isa sa buhay. Kaya nga tayo nagsisynchronize eh. Dahil gusto natin lahat ginagawa yon.
Ngayon, papasok ang linggo. Papasok bukas, Lunes na naman. Sino na ho ba ang gumagawa ng journal? Taas ang kamay. Sino pa ang hindi May notebook pa ba dyan? Wala na. Naubos na. Ngayon, kung hindi pa po kayo gumagawa ng journal, gumawa na kayo ng journal. Kada araw, merong isang chapter na binabasa. Ang babasahin po this week ay Marcos 8 to 14. 7 chapters every week. So, ang assignment po ngayon, gagawa ng journal, Marcos 8 to 14. At meron tayong additional. Starting next week, sa mga kawan natin, magkakaroon na po tayo ng memory verse. So this week, ang sasauluhin nyo lang ay John 1:1. Sino nasa ulat doon? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun na yun. John 1:1. Ang gagawin nyo lang, i-recite nyo next week. Tapos. Okay? So weekly, meron na po tayong ganito. Memory verse. So next week, yung kawan natin, meron ng memory verse. Magre-recite na tayo ng memory verse. Okay? So gawin po natin yan as spiritual discipline. Kasi lagi nga po natin sinasabi, hindi po tayo mag-grow ng ating relationship kay Lord kung makikinig lang kayo ng sermon. Ang sermon ay importante, pero ang mas makakapagpalago po sa atin, yung araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, tayo po yung mag-close. Lord, salamat Panginoon sa aming natutunan tungkol sa nature of the Word. Salamat po dahil sa inyo lahat ng bagay nagkaroon ng buhay. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng buhay, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.